What's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ito pag-usapan natin mga kababayan dahil ito pong si Attorney Harry Roque mga kababayan ay nabunyag po ang tinatagong sikreto mga kababayan. No, nabuking na nga po ba ang mga masasamang gawain netong si Attorney Harry Roque? So yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta at ang palagi nating hinihiling 1 view, 1 like po sana sa mga nakakanood po dyan. Sa bawat nanonood, paki-like naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alright, so ito mga kababayan, grabe no. Matapos po ang expose nito pong si Madriaga, mga kababayan. No, umiyak. Ito pong si Harry Roque, mga kababayan. Ngumalngal po siya, mga kababayan. No, at sinasabi nga po niya na hindi daw po nila kilala etong si Madriaga. Dahil mga kababayan, sa affidavit po ni Madriaga, nalantad po kung bakit po siya nakakulong ngayon. At ang dahilan po niyan ay walang iba kundi si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Pero bakit nga po ba siya pinakulong ni Attorney Harry Roque, mga kababayan? Yan daw po ay ayon sa kay Madriaga, no, dahil daw po yan sa land grabbing. No, neto pong si Attorney Harry Roque, hindi na po yan iba sa atin. Dahil narinig na po natin ang kwentong yan, no, dyan po sa hearing po mga babayan ng Quadcom, no, sa House of Representatives. Diba? Meron pong kaso ng land grabbing. Ito pong si Attorney Harry Roque, mga babayan. Kung di po ako nagkakamali, kung di po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mga babayan. No? Pero ito po, no, lahat gagawin nitong si Attorney Harry Roque, no, para lang matulungan itong mga Chinese, mga babayan, no, na interesado po na magtayo ng pogo dito sa ating bansa. Kung maalala natin, isa rin po siya sa naglalakad sa PAGCOR ng mga dokumento o kasama po siya, no, sa nag-aasikaso ng mga papeles, no, nito pong nitong mga pogo, mga babayan. Kaya nga biglang tumakas yan si Harry Roque. Siguro, alam niya, nasasabit siya sa pogo issue na yan, mga babayan. At ito na nga, nakakulong na si Alice Guo. At nawawala na nga po yung isa pang babae, mga babayan. Diba? At sigurado ko nandito si Harry Roque, baka nakakulong na nga din po ito. Diba? Ganyan po ang kanilang ginagawang pagtatago, mga kababayan. At ito po yung balita na yan. No, ayon po dito sa balita, inakusahan po ng mga magsasaka ng pang-aagaw ng lupa para sa pogo. No, ito pong si Attorney Harry Roque, diyan po sa Maribeles, Bataan. No? Yan daw po ay namimeke ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa at gawing Pogo Town. Mga kababayan, malinaw. No? Parang malinaw pa sa sikat ng araw na talagang ito pong si Harry Roque, no, ay isa sa mga tumutulong dito po sa mga Pogo na to. So, ibig bang sabihin niya na siya po ay talagang isang pro-China? Awa ka naman sa mga kababayan mo, Harry Roque. No, mga magsasaka yan, no? Inaagawan ninyo ng lupa, kung totoo man to. No, yung sinasaka nilang lupa, no, inaagaw ninyo. Pinipeke ninyo yung mga pirma para lang maagaw yung mga sinasaka nilang lupa para gawin na Pogo Town na ang nakikinabang ay mga Chino, mga Incheck. Grabe ka na, Harry Roque. Sobra na yan.
Inakusahan ng ilang mga magsasaka mula sa Mariveles, Bataan si Attorney Harry Roque ng umano'y pamemeke ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa para gawing Pogo Town. Grabe, ang sama ng ugali mo, Harry Roque, kung totoo to. Sarili mong kababayan, inaagawan mo ng lupa para ibigay sa mga Chinese. Para gawing Pogo. No, ganyan po sila mga babayan. Ganyan si Harry Roque. Kung totoo man itong akusasyon sa kanya mga babayan, siya po ay hindi makapilipino mga babayan. Pansariling interest lang ang kanyang nais. Kaya nga gustong-gusto niya makabalik sa pwesto o makapwesto na itong si Vice President Sara Duterte, mga babayan, no? Para makauwi na siya ng Pilipinas. Para sila uli ang maghari-harian sa Pilipinas at maging laganap uli ang mga illegal na gawain. Magkakamal na naman sila ng pera dito. Makakapasok na naman ang mga Chinese sa ating bansa. No, yung mga illegal Chinese na yan. Yan ang eksklusibong umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Hindi ako binayaran ng full paid. Sa eksklusibong video Hindi raw binayaran ng full paid, mga kababayan. ng mga magsasaka na ibinigay ng abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad sa PRTV News, ibinunyag nila ang ginawa umanong pamimeke ng pirma ng kampo ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa mga deed of sale ng kanilang lupa sa Mariveles, Bataan. Nako, no, nameke ka ng pirma, Harry Roque. Sabi dito, may ebidensya. No? Kaya pala takot na takot ka. Ikinagulat umano nila na wala na pala sa pangalan nila ang mga lupang tinitirhan at ang iba naman hindi binayaran pero inangkin ang lupa. Grabe, no? Hindi binayaran pero inangkin ang lupa. Kung ako sa inyo, no, palayasin ninyo yung mga naangkin ng lupa na yan. No? Singilin nila si Harry Roque. Kasi sila yung nakipag-transaction dyan. Diba? Habulin nila doon sa dahig. Dinubsil. Tapos, pirma nila, hindi ko naman pirma. Ayon nga po sa munisipyo na sila na daw po ang may-ari. Ito daw po ay binili nila, ay paano nga po binili, nandito yung mga may-ari na hindi naman nila alam yung bilihan. Masakit doon sa akin yung hindi natupad yung usapan namin na hindi nila ako binayaran ng full paid. Yan ang gusto namin kung talaga mayroon po nga tumulong sa amin na malalaking tao nga matulungan kami nga ibalik na, sa amin yung lupa namin. Yun ang hinihintay namin talaga. Nako, eto payo ko lang sa inyo mga kababayan na nandiyan po, na naagawan ng lupa. No, since lumantad na rin po kayo, no, ilabas nyo na yung totoong kulay o baho netong si Harry Roque. Tignan natin. No? Sigurado, iaano na naman niya yan. Sasabihin na naman niya na yan ay gawa-gawang kwento lang. No? Alam mo ang problema sa'yo, Harry Roque, ang tapang mo kasi nasa ibang bansa ka. Bumalik ka ng Pilipinas, sarapin mo lahat to. Yun, doon ako bibilib sa'yo. No? Pero kung nandiyan ka sa ibang bansa at diyan ka naggangaw-ngaw, no, at ito, lumalabas na lahat ng mga sikreto ninyo, especially yan, no? Land grabbing, andyan yung mga tao na inagrabyado nyo. No? Nakasama ka. Paano mo ngayon na, pasisinungalingan yan? Yung mismong mga tao na inagawa ng lupa, nandiyan dyan. Diba? At kung eto man, mga babayan, yung mga tao na yan, nandiyan dyan, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Madriaga. Diba? Posibleng totoo yung sinasabi ni Madriaga. Dahil yung mga tao na inagawa ng lupa, nandiyan dyan, no? Oh. Diba? Malinaw. Mga babayan, yung mga sinasabi dito ni Madriaga sa kanyang statement, no? Diyan po sa kanyang ipinasa sa ombudsman, ay may posibilidad na natotoo, mga babayan. Dahil yung mga tao po na inagawa ng lupa ay nandito. Nakita. Diba? Nagsalita na inagawan talaga sila ng lupa nito, no?
nakasabwat etong si Harry Roque. Oh, paano ngayon yan? Bago maaresto noong July 2023 si Madriaga sa kasong kidnap for ransom, kasama siya sa tumulong sa mga magsasaka na magsampa ng kaso sa ombudsman laban sa First Bataan Mariveles Holding Corporation. Ang kumpanyang ito ay isang joint venture ng dalawang korporasyon kabilang ang Biancham Holding and Trading Incorporated na pagmamay-ari ni Atty. Roque. Oh, Bianca, mga babayan, lumabas yan sa ano? Lumabas yan sa Quadcom hearing. 'Di ba? Sinubukan umano ni Madriaga na kausapin si Roque pero itinanggi rin nito ang pagkakasangkot sa nakawan ng lupa at mukhang ito rin daw ang naging mitsa kung bakit siya idinawit sa kasong kidnapping. Nung malaman niya na si Atty. Roque nasa likod, kinausap niya, diniscuss niya itong bagay na to pero itinanggi daw at parang pinagalitan pa daw siya or tinakot siya, something like that. So, kaya nag-decide siyang tulungan ng mga farmers at dalhin sa tamang venue yung reklamo ng mga farmers. Nung Paano makakasuhan yan sa ano? Sa ombudsman, tao rin nila yung nasa ombudsman. 'Di ba? Tao rin nila yung nasa ombudsman eh. Paano magpo-proceed yung kaso na yan kay Harry Roque? Nabaligtad pa nga yung tao. Kawawa naman. naghihiring na nung kidnapping, ang accused pa lang doon, si Rosendo Madriaga, yung pinsan niya. After few months, nagkaroon na ng additional witnesses daw, pointing to him, nakasabot doon sa kidnapping. Sabi pa ni Madriaga, ang lupa kasing pagmamayari ng mga magsasaka ay perfect spot para tayuan ng isang Pogo Town, lalo at katabi ito ng dagat. Based sa discussion namin ng plano rito, parang gawing Pogo Township Yacht Club. May mga magandang area dito, tabing dagat, Mariveles, Bataan. So, yun ang konsepto. Parang recreational area ng Pogo. So, ang kausap nila rito, sila Atty. Harry Roque, may allegation dyan na pinapirma ng deed of sale pero hindi naman binayaran. May allegations yung mga farmers na totally falsified yung kanilang pirma sa deed of sale. 2 taon din natulog ang kaso sa ombudsman at kamakailan lang nagkaroon ulit ng hearing. Ayon kay Atty. Palad, posibleng naupuan daw ang kaso. Umaasa naman ang mga magsasaka na maibalik sa kanila ang lupa dahil ang ilan sa kanila ay dito na kumukuha ng pinagkakakitaan at dito na rin tumanda. Nako, kung falsified yan, no, pineke yung mga perma. Ang tanong, sino na ngayon yung mga nagmamayari ng lupa na yan? Diba? Dapat imbestigahan uli yan. Dapat buksan uli yan. Lalo't involved na naman, no, ito pong Pogo na to, mga babayan. No? At maidagdag na rin natin itong balita na to na may mga magsasampa po ng kaso dito kay Harry Roque, mga babayan. Nako, eto na. Wala na. Finish na si Harry Roque. Oh. An anti-crime and corruption group is pushing for deeper investigations into the alleged land-grabbing case involving former presidential spokesperson Harry Roque and his wife. Our Joash Malimban is on the line for the details. Hi, Joash, go ahead. My former presidential spokesperson Harry Roque and his wife Myla Roque were the subject of allegations discussed during a press conference held by the group United Filipinos Against Crime and Corruption, or UFAC. Speaking at the briefing was Atty. Raymond Palad, legal counsel of Ramil Madriaga, who claimed to be a former aide of Vice President Sara Duterte. One of the cases raised involves more than 400 hectares of land in Mariveles, Bataan, which was allegedly taken from farmers, affecting around 75 families. According to UFAC, the property was allegedly intended to be developed into a large Pogo hub. UFAC claims that several companies were involved in the land acquisition, including Biancham Properties, First Bataan Mariveles, and Green Miles Realty Corporation, which the group alleges are linked to the Roque family. Nako. The group said that complaints against Harry Roque have already been filed and are now proceeding before the Office of the Ombudsman. Atty. Palad also spoke about Ramil Madriaga, who he said, despite having no official employment with the Office of the Vice President, helped the farmer secure legal assistance in connection with the alleged land-grabbing case. Palad claimed that Madriaga was later accused of kidnapping and then jailed, an accusation that Madriaga and his camp deny. They maintain that he was framed because of his involvement in helping farmers who were filing complaints against Harry Roque. In a later development, UFA claimed that Vice President Sara Duterte was reportedly seen visiting Madriaga in prison on at least 2 occasions. Sources allege that the visits were made to, quote, fix the situation.
UFAC stressed that the Mariveles case involving Harry Roque is only one part of what it describes as a much larger land-grabbing problem Tama in the yan. country. Oo. The group alleges that several government agencies, including Land Bank, the Department of Agrarian Reform, and documentation offices may be involved, along with high-ranking government officials. UFAP is now calling on the Senate and the House of Representatives to immediately investigate and act on the issue. Mai. Grabe mga babayan, no? Ito po pala yung masamang gawain ni Harry Roque, no? Kung totoo man to. Diba, mga babayan, nangaagaw po ng lupa. No? Hindi lang po nangaagaw ng lakas sa mga babayan. Nangaagaw din ng lupa. Grabe. O ano pong masasabi ninyo dyan, no? I-comment sa ibabaan yung mga opinion na ating yung pag-usapan, right? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and out.